Barangay 484 Zone 48. Nanungkulan bilang SK Federation President taong 2010 hanggang 2013. Naging konsehala bilang kinakawan ng boses ng mga kabataan sa lungsod ng Maynila. At siya rin ay naging National Officer ng Sangguniang Kabataan sa buong Pilipinas. Handa ng magserbisyo sa Distrito 4, ang may pusong 4, Kalingang Castro. Palapakan po natin ang aking Your Best Choice, Councilor Eunice Castro. Hello po, magandang hapon po sa inyo mga minamahal ko, nanay, tatay, lolo at lola po narito. Magandang hapon po. Inaantok po ba kayo? Hindi po? Isang ang hep-hep? Ay, buhay naman po pala. Sige, tutuloy na ako. Sa mga hindi pa po pala nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Eunice Denise Gomez Castro. Ako po ay kasalukuyang barangay chairman dito po sa atin sa distrito ng Sampaloc. At ang barangay ko po ay nasa Tawad, Espanya, mula po sa mga barangay po ninyo. Malapit po sa Langwa, sa Dimasalang Bridge. Pamilyar po kayo? Mukha rin akong bulak-lak eh. Sabi ko po, biro lamang po. At ako din po ay dati ng SK Federation President po noong 2010 to 2013. Ako po ay nanatihang konsehal po noon, pero ako po ay nagre-representa sa Sangguniang Kabataan po ng buong lungsod po natin. At sa parang taon, ako din po ay nanalbihang NCR Director sa Sangguniang Kabataan National Federation. At kami rin po, noong panahon ko, ay huling batch na nagtapos ng ages 15 to 17 years old. Kasi nung panahon ko po, ina-abolish na po kami sa buong Pilipinas. Kaya yung batch ko po, marami pong pinagdaanan nung panahon ko. Pero masaya ko at masaya kami lahat noon sa nasyonal dahil isa kami po at parte kami na nagsulong ng SK Reform Bill noon. Na ngayon ay masaya ko dahil naipukpok na yun, napatas ngayon. At lahat ng pag-attend namin ng Kongreso sa hearings noon, paghingi namin ng suporta sa Senado at pag-rally namin sa harapan ng batasan para ilaban ng SK noon ay nabigyan na po ng liwanag po ngayon. At isa na doon ay ang maitaas ang ages nila to 18 to 24 years old para mas legal na sila, responsible na sila, and capable na sila to do activities, projects on their own po. Pwede po ba akong humiling sa inyo ngayong umaga? Hapon na ito, mga lola at lola ko. Pwede po. Kasi yung minsang organisasyong hinawakan ko, wala po ako dito sa harapan ninyo ngayon, kung hindi sa kabataan ng Maynila. Dahil sila ang mga unang nagtiwala, nagsuporta at nagmahal sa akin ng lubusan noon mapahanggang ngayon. Pwede po ba lagi niyong susuportahan ang sinag ng kabataan dito sa Kamaynilaan? Pwede po? Ay, ang sarap naman nun. Salamat po. At ako din po pala ay nagtapos ng Operations Management. Eskwela naman po sa Taguig. At dahil pag negosyo po, tinapos ko, at ang mga magulang ko po ay mga nagnenegosyo rin. Pangangay po ako sa tatlong magkakapatid. Kami po ay nasa rentals, minsan po construction, at heavily invested po ang magulang ko sa pagpipiping ng bahay at lupa. Doon po sila nagpapatulog ng konting pera nila. At ako din po, ang inyong lingkod, may mga sarili na rin po ako maliliit na food franchise sa Metro Manila. Ako po ay nagtitinda ng buko shake at saka buko juice. Makikita niyo po dito sa malls and groceries. Yan po ang ninegosyo ko. Ito po pala ay hindi ko sinasabi sa bawat isa sa inyo para magyabang. Ito po ay sinasabi ko para po mas makilala niyo po ako ng lubusan. At para po malaman ninyo kung saan pamilya ba ako galing at kung ano ang ginagawa po ng aking angkan. At ako din po pala, 2 years ago na po ata, magmula ngayong taon na ito, ako po ay nagtapos ng government relations naman po sa eskwelahan sa Canada. At dahil konektado po sa gobyerno ang tinapos ko doon, ako po ay pinalad na makapag-voluntaryong trabaho sa Solicitor General po doon sa Toronto.
At naging daan ko rin po yun para makapag-volunteer works din sa Toronto City Hall nila, makapag-participate sa mga Filipino events po doon. At ganoon din sa Legislative Ontario Building po nila kung saan nagtatrabaho yung mga ibang minister at yung mga ibang member of provincial parliament. Na naging volunteer works ko doon ay sumasama naman po ako sa kanila. Sa araw-araw nilang hearings, nag-a-assist po ako sa mga ginagawa nila doon na polisiya. Sabi ko po, Nay, Tay, nung nabigyan ako ng oportunidad dito, pwede po ba dito na lang ako magserbisyo sa sarili kong bansa at sa sarili kong lungsod? Pwede po ba kayo na lang ang paglingkuran ko rito? Pwede po ba? Promise ba yan? Opo. Bunso po kasi ako sa aming lahat na tumatakbo, kaya medyo makulit po ang tanong ko at mga sinasabi ko ngayon. At sabi ko rin po pala, mukha akong sweet 16. Alam ko naman pong papayag kayo, pero 31 na po pala ako. Pero sabi ko rin po, Nay, Tay, wala akong kayang ipangako sa lahat sa inyo ngayon. Pero kung sakaling papalarin ako dahil na rin po sa tulong ng bawat isa sa inyo, ang isa sa mga gusto ko pong gawin ay makapag-provide po ng libre health and death insurances po para po dito sa distrito. Ito hindi ko sinasabi para magbigay ng ngiti po sa bawat isa sa inyo. Ito yung sinasabi ko dahil gusto kong gawin. Alam kong mahabang proseso at malaking pondo ang kakailanganin sa gusto kong gawin na ito. Pero kung sakaling papalarin kaming lahat at makakapasok kami dahil na rin po sa tulong nyo, alam kong mabibigyan ng liwanag yun. Si Ormesco na marami ng ginawa, si Baishi at Yensa na may galing, talino at malawak na experience sa politika. At ang Congressman JTV natin na very generous at sakaling kung mauupo sa nasyonal, alam kong mararamdaman natin lahat sa distrito yung budget mula doon. At kaming 6 pong konsehal. Alam niyo po ba bakit ko rin gusto itong gawin? Kasi mula noon ako sila, kumapang ngayon pag bumababa po ako sa mga namatayan natin na constituents, dinidinig ko talaga yung mga kwento nila. Kwento ang hospital nila, at saka pag nawawala na yung tama nila, masakit sa puso ko kasi minsan kakaunti yung pera, pangbili ng gamot, pangdagdag ng therapy ng ganito, walang-wala sila para tutulungan yung taong mahal nila. At ang pinakamasakit doon, na ibuburot pa sakali. At masakit doon, hindi man nila gusto na patagalin niyon, pero kailangan nilang mag-ipon ng mabuloy para sa pagbayad sa himlayat ng taong namatay na mahal nila. Kaya gusto ko pong maipupo yun kung sakali. At ang pangalawa ko rin gustong gawin, ay mabigay naman ng libreng physical therapy dito sa distrito. Kasi ako po yung may sariling experience. Ang lola ko po kasi sakam sa cancer ng pandemic time. Pero prior to that, isa't kalahating taon namin siyang ginagamot, walang palya. Araw-araw nagte-therapy ang lola ko. Mahal, masakit sa bulsa. Kaya pag nakakakita ako ng mga stroke patient, pag umiikot po ako sa distrito, at gustong-gustong gumaling, gusto pang makapiling ang pamilya, gusto pang lumaban sa buhay, gusto pang makatulong. Gusto ko po talaga silang tulungan. Pero alam ko, mahal. Kaya kung sakali, yun ay mag-cover sa mga PW patients natin, stroke patient, and other related sickness po. Okay po ba? Kaya pwede, Nay? Oh. Single nga po pala ako. Baka may mga po pala kayo dyan bago ko tapusin itong speech ko ngayon. Hindi, biro lamang po. Pero kung wala naman, baka pwede po kayo na lang ang makasama ko sa mga susunod na taon ng buhay ko. Pwede po ba? Maglilingkod na lang po ako sa inyo. Sa inyo ko na lang po ilaan ang oras ko. Pwede po? O aasa na po ako dyan, ha? Ibulong niyo po sana ako sa mga kumare at kumpare ninyo. At sa mga kapamilya niyo at kaming lahat po. Pwede po? Pero ang pinakahuling hiling ko po ngayong hapon, Nay, Tay, pwede bang isama niyo ako sa bawat dasal ninyo? Kasi sabi ko, baka kung sakaling marinig ng itaas na pinagdarasal niyo po ako, baka sakaling lahat sila protektahan ako at gabayan ako sa tinutungo ko pong landas para po makapagservisyo ng maayos dito sa distrito.
Pwede po? O, yun lamang po. Ano po muna muli ang pangalan ko? Baka sakaling makalimutan ninyo. I love you po, nanay, tatay. Muli, ako po si Eunice Castro. May pusong 4 at sigurado po, may Kalinga Castro. Sampalok Manila! God bless po. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Maraming salamat